sa ating simbahang Katoliko, meron tayong malaking pagpaparangal sa ating mahal na ina. Interesado ka bang malaman? Stay tuned sapagkat sasagutin natin ang tanong na yan sa episode na ito. Pero bago tayo magsimula, samahan niyo uli kami na manalangin sa pamamagitan ng awit 23. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo lang isa ibinubuhos, sa aking sarong pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay, at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nagsauna, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming nagtatanong sa atin kung bakit meron tayong kakaibang pagpaparangal sa ating mahal na ina, kung bakit meron tayong kakaibang pagkilala sa kanya, at kung bakit tila sobra nating kinagalang si Mama Mary. Ngayon po, sa episode na to, tatry natin sagutin, sino nga ba talaga si Maria para sa ating lahat? Mahalaga po na maintindihan natin ito para malaman din natin kung bakit meron tayong kakaibang pagkilala o pagpaparangal sa ating mahal na ina. At sa ating mga Katoliko po, ang pagkakakilala natin kay Maria ay matatagpuan natin mismo sa Biblia. Tingnan po natin kung anong sinasabi ng Biblia para kay Mama Mary. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 1, talata 28 hanggang 32. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mo Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Ang salita ng Diyos. Ayon po mismo mga kapatid kay Anghel Gabriel, si Maria ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Yun po ang unang pagkakakilala natin kay Maria. Siya ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Tingnan po natin ang pangalawa mula sa Ebanghelyo pa rin ni San Lucas, Kabanata 42. Napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala din ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Ang salita ng Diyos. Ayun naman, ayon kay Santa Elizabeth, si Maria ay bukod na pinagpala sa babaing lahat. Tingnan po natin ang ikatlong pagkilala sa kanya mula mismo sa ating mahal na ina, kung saan sinabi niya mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 28, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Meron po tayong tatlong pagpapakahulugan tungkol kay Mama Mary. Una, ayon kay Anghel Gabriel, siya ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Pangalawa, ayon kay Santa Elizabeth, siya ay bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, ayon kay Maria, siya ay nananatiling alipin ng Panginoon. Ayun po, dahil sa kumakalat na iba't ibang paniniwala sa ating simbahan, sa ating relihiyon, meron pong lumabas na dalawang heresy o dalawang maling paniniwala tungkol kay Maria. Ang ayon sa iba, si Maria ay kapantay ng Diyos. Siya ay banal, hindi siya ordinaryong tao, siya ay kapantay ng Diyos. Pangalawang maling paniniwala tungkol sa kanya, si Maria daw ay isang ordinaryong tao lamang na walang kakayahang magbigay ng lahat ng ating hinihiling. Well,
Tama naman yon, wala pong kakayahang magbigay si Maria. Ngunit hindi natin pwedeng sabihin na siya ay ordinaryong tao lamang. Base doon sa Bible text na ating binasa kanina, si Maria ay bukod na pinagpala sa babaeng lahat, siya ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, ngunit nananatiling alipin. Ibig sabihin mga kapatid, sa ating mga Katoliko, si Maria ay mababa ng kaunti sa Diyos, ngunit mataas ng kaunti sa mga ordinaryong tao. Yun po ang katayuan ni Maria para sa ating lahat. Sapagkat meron siyang kakaibang misyon na ginampanan dito sa mundo, so siya ay ginawa ng Diyos sa kakaibang paraan din. Kaya hindi po siya pwedeng ibilang sa ordinaryong tao. Ngunit dahil siya ay kabilang sa creation ng Diyos, so hindi siya pwedeng maging kapantay ng Diyos. At dahil dyan po ang ating simbahan ay nakikiisa kay Santa Isabel at kay Anghel Gabriel sa pagkilala nila sa ating mahal na ina. At dahil doon, nagkaroon tayo ng 4 na dogma tungkol kay Maria. Ito po ay ilang doktrina ng ating simbahan na pinaniniwalaan nating totoo ayon sa ating pananampalataya. Meron po tayong 4 na dogma tungkol sa ating mahal na ina. At una po dito, siya ay pinaniniwalaan nating ina ng Diyos. Ganon din naniniwala tayo na siya ay merong walang hanggang pagkaberhen. Siya ay ipinanganak at isinilang na walang orihinal na kasalanan at lalo tigit, siya ay iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Mukhang imposibleng paniwalaan ang mga bagay na ito, ngunit dahil sa ating pananampalataya, naniniwala tayo base sa pagkilala natin sa ating mahal na ina, ay binigyan siya ng Diyos ng ganitong kakaibang mga regalo. Ngunit ang ating ibang mga kapatid sa ibang pananampalataya ay tila hindi kayang tanggapin ang ganitong mga paniniwala. Kaya naman, nagkaroon ng iba't ibang kontrobersya tungkol kay Maria at kay Jesus. Ilan dito ay ang sinasabing si Jesus ay merong kapatid, si Jesus ay panganay, so therefore meron siyang mga bunso, si Jesus ay hindi naging magalang o hindi niya nirespeto ang kanyang ina, and etc. Ngayon, try nating sagutin isa-isa. And try nating tingnan saan nagmusimula ang ganong mga controversial. Okay? Una nating tanong na sasagutin, si Jesus daw ay merong mga kapatid. Masyadong controversial nga. Sige, tingnan natin mula sa Mateo chapter 12, verse 46 to 47. Habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayon po sa Bible text na ating nabasa, maliwanag na sinabi dito na si Jesus ay merong mga kapatid. At hindi lang po ito isang beses na nabanggit sa ating Biblia, 3 beses. Kaya naman ang ating kapatid sa ibang pananampalataya ay tila ba kumbinsido sapagkat 3 beses nga naman siyang nabanggit dito. Ngunit kung titingnan po natin ang pinagmulan kung bakit kapatid ang nakalagay dito, maaring medyo maintindihan po natin ang ibig sabihin. Tandaan po natin na ang wika na ginamit sa Biblia sa orihinal nitong lingwahe ay 3 lamang: Aramaico, Hebreo at Griego. At ayon po sa Hebreo at Aramaico, ang salitang kapatid ay tumutukoy sa isang malapit na kamag-anak. Hindi literally kapatid mo kasi meron kayong iisang ina at ama. Marahil kayo ay magpinsan, magtito, magtita, etc. Basta kayo ay magkalapit na kamag-anak. Paano natin po yan nasabi? Okay, tingnan po natin ang history mula sa Genesis chapter 11 verses 27 to 28. Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Tera na sina Abram, Nahor at si Haran na ama ni Lut. Buhay pa si Tera nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur sa Caldea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito po sa Bible text na ito, makikita po natin ang isang pamilya, si Tera na isang ama at meron siyang 3 anak. Si Abraham, si Nahor at si Haran. Si Haran po ang ama ni Lut. So ngayon, si Abraham at si Lut ay magtito. Sila ay malapit na kamag-anak. Sa ibang teksto, sa lumang salin ng Bagong Tipan,
Meron pong pagkakataon dun kung saan tinawag ni Abraham si Lot na kapatid. Kahit si Lot ay kanyang pamangkin, tinawag niya itong kapatid sapagkat malapit nga niyang kamag-anak. So, ibig sabihin po, ang salitang kapatid ay hindi lang natin ginagamit dahil sa nag-share tayo ng iisang magulang, kundi dahil marahil ikaw ay kalapit kong kamag-anak. Diba? Kahit hanggang ngayon naman po, pwede natin tawaging kapatid. Kayo po, pwede ko kayong tawaging kapatid sa pananampalataya, 'di ba? So, yun po ang dahilan kung bakit nakasulat doon, mga kapatid ni Jesus. Maaring pinsan niya or kalapit niyang kamag-anak or whatever. Ngunit, meron pa pong isang posibilidad. Kasi po, sa mga panahon na yon, hindi lang po iisa si Maria o ang ating ina na merong pangalang Maria. Sige po, tingnan po natin mula sa Matthew chapter 27 verses 55 to 56. Naroon din ang maraming mga babaeng nakatanaw mula sa malayo. Sila'y sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea at naglingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo. Ang salita ng Diyos. So kung mapapansin po natin, karamihan sa mga babae nung panahon ni Mama Mary, Maria ang pangalan. At ito pa ang mas mahirap kasi hindi katulad ngayon, wala silang apelyido noon. Ang palatandaan lang noon, asawa siya ni ganito, nakatira siya doon, ina siya ni ganito. So medyo nagkakalituhan. Ang pamilya po kasi ni Jesus, ni Mama Mary at ni San Jose, hindi naman kilalang tao. Si San Jose, isang simpleng karpentero lamang. So nung nagsimula si Jesus na mangaral, marami ang na-curious sa kanyang pagkatao. At dahil hindi naman siya ganun kakilala sa lipunan, so maraming haka-haka ang nabuo. Maaring ang mga tao noon ibang Maria na palang pinag-uusapan at hindi talaga si Mama Mary. Well, nangyayari naman po yan hanggang sa kasalukuyan, no? Kapag meron tayong nakitang tarpaulin na sobrang malaki nakalagay dun sa building, ay, di ba, anak yan yan, no? Ganyan. So, pwedeng ganun din po ang nangyari noon. Maaring nabiktima ng chismis. Nako, si Mama Mary at si Jesus. So, ibig sabihin mga kapatid, mapapatunayan natin sa mga Bible text na ito na si Jesus ay nananatiling nag-iisang anak, wala siyang kapatid. So, ibig sabihin, mapapatunayan natin na si Maria ay nanatiling berhen hanggang sa siya ay maiakyat sa langit. Ngunit mga kapatid, syempre, bago po magtapos ang lahat, no, sa huli naman, naging kapatid talaga tayo ni Jesus. Ngunit sa anong paraan? Tingnan natin mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 11, talata 25 hanggang 27. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Ngayon po, bago si Jesus tuluyang malagutan ng hininga mula sa kanyang pagkakapako sa krus, pinabili niya si Maria kay San Juan na naging dahilan upang tayo maging adopted children ni Mama Mary. So, ibig sabihin, hindi na lang po ngayon nag-iisang anak si Jesus sapagkat tayo ay nakabilang na sa kanyang masayang pamilya. So mula po sa mga pagpapaliwanag na ito, malinaw na ipinapakita sa atin na si Maria ay mananatili at nanatiling berhen nung siya ay nabuhay dito sa lupa hanggang sa siya ay maiakyat sa kalangitan. Ngayon po, meron pang isang kontrobersya. Nako, talagang hindi tayo pinapatigil sapagkat ayon dito, panganay daw si Jesus. So ibig sabihin, meron siyang bunsong kapatid. Tingnan po natin yan. Mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 2, talata 7. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang sanggol. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panunuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayon po sa Ebanghelyo ni San Lucas, at ayon mismo kay San Lucas, tinawag niyang panganay na anak si Jesus. Ito po kasi yung kadalasan na nangyayari sa atin, no? Kapag sinabing panganay, ibig sabihin meron siyang bunso. Pero po, ang salitang panganay ay original na nagmula sa salitang na ibig sabihin ay behor o nangangahulugang unang anak. So regardless kung ang panganay na ito ay meron pa bang bunso o meron pa bang susunod sa kanya,
Kapag siya ay unang anak, automatic tatawagin siyang panganay. At ito po ay napatunayan ng isang napakahalagang ebidensya na nakitang lapida sa bansang Ehipto noong mga panahong 1922, kung saan nakasulat sa ibabaw ng lapida ang mga katagang namatay sa panganganak sa panganay na anak. So kung siya ay namatay sa kanyang panganay na anak, ibig sabihin, hindi na siya nabigyan ng pagkakataon ng mga anak pa para sa kanilang bunso. Pero tinawag niyang panganay ang kanyang anak. So maliwanag na hindi lang po ginagamit ang salitang panganay dahil merong bunso, kundi dahil siya ay unang anak. Kasi po matatandaan natin, di ba, na sa lumang tipan, merong utos ang Diyos, ang lahat ng panganay na anak, ang lahat ng unang anak, ang lahat ng behor, ay iaalay at itatalaga kay Yahweh. Yun po ang dahilan kung bakit sila ay tinatawag na panganay. Hindi dahil merong bunso, kundi dahil sila ay unang anak na dapat ialay sa Diyos. Okay? So, sana naliwanagan po tayo sa controversial na ito. So, si Jesus po ay nag-iisa, nananatili siyang iisang anak ni Maria na nagmula kay Mama Mary. Ngunit, dahil sa ating pananampalataya, tayo ay nagiging kabilang sa mga adopted children ni Mama Mary. Meron pa daw isang kontrobersya. At sabi doon, hindi daw ginagalang ni Jesus si Mama Mary? Ano kaya to? Tingnan po natin mula sa Mateo chapter 12 verses 47 to 50. May nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, ibig nila kayong makausap. Ngunit sinabi niya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon po, kung babasahin natin sa unang pagkakataon ng teksto na ito, medyo sasabihin nga natin na parang wala nga talagang respeto si Jesus, no, sa kanyang ina, sapagkat parang itinatanggi niya si Maria. Ngunit kung lilimiin nating mabuti ang mga kataga na binitiwan ni Jesus, lalabas na hindi lang basta iginagalang ni Jesus si Mama Mary, kundi bagkus pinupuri niya at tinataas. Tingnan po natin, kasi sabi niya dito, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Alam po natin na sa buhay ni Maria, wala siyang ibang ginawa, kundi sundin ang kalooban ng ating Diyos Ama. Ngayon po, maliwanag sa Bible text na ito na ipinapakita ni Jesus, ini-emphasize niya yung magandang halimbawa na inilalarawan ng kanyang ina na si Mama Mary, kung saan lagi siyang masunurin sa kalooban ng Diyos. Gusto niya itong i-emphasize para gawing modelo, huwaran doon sa mga taong nakikinig sa kanya. So maliwanag po na hindi binabastos, hindi walang respeto si Jesus kay Maria, kundi gusto niyang gawing magandang ehemplo si Mama Mary para sa mga taong nakikinig sa kanya. Sana po tayo ay natulungan ng episode na ito para mas lalo nating mahalin ang ating mahal na ina na si Mama Mary. Tandaan, wala siyang kakayahang magbigay ng kahit na anong milagro, maliit man o malaki. Ngunit kung meron tayong totoong debosyon kay Mama Mary, susundin natin ang pinakahuling habilin na ibinigay niya sa atin. At ito ay ang gawin ninyo kung ano man ang nais niyang gawin para sa inyo. Ang totoong debosyon kay Maria ay naglilid sa atin para maging masunurin kay Jesus na kanyang anak. Sa susunod nating episode, titingnan po natin at ipagpapatuloy ang kwento ng kasaysayan ng kaligtasan. Bilang pagtatapos, tayo po ay mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.